Doc, may tanong ako. Totoo ba na nakakabulag ang diabetes? Unfortunately, oo. Masaklap na katotohanan, pero pwede. Pwede makabulag ang diabetes. Ang tawag sa komplikasyon ng diabetes sa mata ay diabetic retinopathy at maaari ito makabulag kung mapabayaan. 4 million na ang Pilipino na may diabetes as of 2018, pero 3 out of 10 lang ang nagpapacheck up sa mata. Ang 7 out of 10 ay nag-skip sila ng check-up sa mata at hindi maganda to. 3 bagay ay nag-uugnay sa diabetes at sa mata. Makinig ka. Number 1, anong klase ng diabetes mo or anong type ito? Type 1 ba? Pag type 1, ibig sabihin malamang autoimmune yan or genetic. Maaga pa lang, bata ka pa lang, na-diagnose ka na. Sa ganitong klase ng diabetes, after mo ma-diagnose, 5 years after ma-diagnose, magpa-check up ka ng mata at yearly, mag-follow up ka sa iyong doktor ng mata. Kung type 2 naman, ibig sabihin nito, lifestyle check ito. So, ibig sabihin, either kulang ka sa exercise or mali yung mga food na kinakain mo, kaya ka nagkakaroon ng insulin resistance. Kapag ganito ang type ng diabetes mo, immediately, aora mismo, magpa-check up ka ng mata para ma-assess agad ng doktor ang iyong mata. Lalo na yung likod na tinatawag nating retina. Number 2, gano'n ang katagal ang diabetes mo? Hindi ibig sabihin na nung araw na na-diagnose ka ng diabetes, ayun din yung start ng diabetes mo. Maaring matagal na yung diabetes mo, pero hindi mo lang alam. As a general rule, the longer your diabetes has been, the higher the risk of diabetic retinopathy o yung komplikasyon ng diabetes sa mata. Last but not the least, gaano kaganda ang iyong sugar control. Taliwas sa alam ng madami, hindi lang po matamis ang nagpapataas ng ating sugar. Lahat po ng ating kinakain, only rice, pansit canton, pinalaman sa pantisal, mahilig sa mga dessert or matatamis, mga soft drinks, lahat po yan pwedeng magpataas ng ating sugar. So as a general rule, the uglier the sugar control, the higher the risk of diabetes in your eyes. So, mas maganda na ma-check talaga natin ang ating mga kinakain at dagdagan din natin ang time natin para sa exercise. Kagaya ngayon, maraming mga tao ang sedentary ang lifestyle. Ang mga bata ngayon, hindi na naglalaro sa labas. Ang mga games nila nasa online na lang. So, tumataba or nagiging obese ang mga bata at lalo nagiging insulin resistant or hindi makontrol ang sugar. Importante po na makontrol ang sugar natin para mapigilan natin yung mga komplikasyon sa mata at maiwasan po ang pagkabulag. So, thank you for taking time to listen to this short video and I hope that you learned something today. Thank you.